Okay, dito na po tayo sa third YouTube video para sa financial analysis natin na gagawin. Bali ito po, kay Sir A po to and credited po yung sa kanya. Bali sa part 2 and part 4, doon na po ako magagawa ng solution na akin. Maghahanap po ako ng solution, tapos isa-solve ko po. Bali dito sa part 3, mag-explain lang ako dito kung anong natutunan ko, key take away, mga challenges ko, tapos doon naman sa mga wrong moves na nagawa and paano natin ma-improve. So, share screen na kay Sir ito. Bali yung mali kong unang nagawa, yung pag-record kasi hindi siya nakatapat sa mic. Let's start. Sa kakaintindi ko, sa pag-analyze ng isang company, kailangan natin tingnan ang kanilang mga financial status before we are going to invest. Kasi nga naman, pag magandang company, doon tayo mag-i-invest, di ba? Kaya maganda to na alamin. Kaya bilang gustong mag-invest sa future, maganda tong natutunan para mapag-aaralan mo yung takbo ng company at kung sa makakapag-profit ka nga, makatanggap ka ng mga kung nag-invest ka, makakuha ng income sa isang company. Dito naman sa part 3 natin, saan tuturo yung mga, sabihin ko yung mga natutunan ko sa pag-analysis ng financial statement. Dali yung financial statement, ito yung mga statement na dapat makuha ng external tulad ng mga investor or ng mga stocks collector na na-lesson nung nakaraan. Bali, ganito na. Natutunan ko na sa analysis, may tatlong part. Ito yung vertical, horizontal, and ratio analysis. Lahat ng tatlong ito ay mahalaga. Bali, start tayo dun sa vertical analysis. Sa vertical analysis, patayo siya. Vertical. Pwede itong gamitin sa income statement or balance sheet. Ko lang alam kung pwede dun sa sa equity, movement of equity, tsaka dun sa cash flow. Kasi naturo lang natin sa financial statement is income statement and balance sheet. Bali sa vertical analysis, patayo siya. Patayo. Dali sa example na to, it consists of 3 years. It starts with 2018, 2019, and 2020. Common size financial statement, ito yung mga nandito. Mga percentage. Common size. Para malaman natin, percentage yung ginawa para di-describe natin through years. Ano yung pinagkaiba ng tatlong ito. Bali, dito sa vertical analysis, dahil patayo nga siya, magsisimula tayo sa taas. At sa taas ay nagsisimula sa sales kapag income statement. So, sa sales, kinuha natin siya ang 100% sa mga taon natin. And, pababa, yung mga natin.
parte ng 100%. Bali, sa 2018, nag-generate tayo ng sales na 1.2 million. And ito yung 100%. Sa cost niya, yung halaga ng mga cost na kunyari cost nung merchandise or cost nung manufacturing, bali dito is 50%. 50% nun. Kaya pag niles natin yung gross profit, kalahati ng 100% is 50%. Yun din yung gross profit. Dito naman sa operating expense tsaka profit, parte naman siya dun ng gross profit. Bali, magkano ba yung operating expense? Laki, 40% ng 50%. So, yung profit natin is 10% lang. Dahil ang laki nung OPEX natin. Dahil madami atang nagamit na pang-operate. Ayan. Bali, dito naman sa 2019, magbe-base tayo dito muna sa 2 taon. Sa sales natin is ngayon bumaba ng sales. Pero tingnan natin kung ilang percent yung tinaas. 500,000. And cost natin 60%. Mas tumaas yung cost natin compared sa 2018. So, mas mababa yung gross profit natin kaysa dun sa nakaraan. Yung porsyento ng gross profit. Kasi 40% dito naman 50%. So, yung operating expense, maganda dito is bumaba siya. Bumaba ng hindi. 60 ba to? 300. 500. Sige, 60. Tapos 40. Ito, 20%. 24%. Kasi 200,000 ng 40%. Na 120,000. 24%. Bali, hindi ko lang alam ko tama yung compute. Bali, bumaba siya ng 16% yung operating expense. Sabi, nagbawa sila ng pang-operation. Mga pang-operate na mga appreciation, salaries, sa depende na yan. Kung mapapakita pa ng maayos sa bukod-bukod pa tong operating expense, makikita natin kung saan sila nagbawas. Nakabuod na tong lahat. So, sa profit, tumaas tayo ng 6% sa 2018, pero mababa siya compared sa yung dami. Mataas to yung profit na to kaysa to. Pero, depende yan sa kung lang yung base nyo na 100% ng sales. Bali sa 2020 natin, 2020 natin, nagkaroon tayo ng sales na 800,000. Tumaas noong 2019 ng 300,000. So, maganda din to kasi mas mataas tumaas siya. So, yung cost of goods natin, 440,000. Bumaba compared doon sa 2019 na 60%. Bumaba ng 5%. Sa gross profit, mataas siya dito. Pero mas mataas to ng 5%. 45% siya dito. Sa operating expense, tumaas siya ng 1%. Pero maganda yan kasi pababa to ang operating nila.
Maganda yung pababa, yung mga expense. Tapos pataas yun naman doon naman sa sales. Yun yung maganda sa percent. Ali, itong paraan na to, nakikita sa decision making ng company na rin. Maganda rin tong alamin ng nasa loob para malaman yung kung anong dapat gawin sa susunod na taon. Profit, 160,000, 20%. Ito yung pinakamataas na percentage dito sa 3 taon. Bali, dito naman tayo sa pagkakaintindi ko sa horizontal. Dahil horizontal siya, pahiga naman. Pahiga. Pahiga. Yung parehas lang siya ng example doon. Pero pahiga naman siya pag horizontal. Ayan. Horizontal. Siguro horizontal lang yan sa vertical. Wala naman diagonal. Bali, ito yung magiging base natin, yung pinaka unang-unang taon or beginning na taon or yung kunyari, nagsimula sa 2018 up to present. Bali, ito yung magiging 100%. At tinatawag itong base figure kasi ito yung mga 100%. Ito naman yung trend. Trend, yung ilang percent yung nabago. Yung parte. Mas maganda yung tumaas tayo sa base. Ibig sabihin, tumaas yung performance natin. Okay. Sige, simulan na tayo. Yung pagkakaintindi ko dito, ito yung base 2019 kung ilang percent ng at 50%. Siya, nakakalito. 60, 30. Okay. Bali, ito pala, hindi pala to connecta. Ito lang pala yung connecta. Bali dito, but 500,000? Mali ata ito ng compute. Bali, ito, connecta lang tong previous tsaka yung sumunod na taon. Bali ito, sunod na taon, sa susunod na taon. Lang yung magkakakonekta. Bali, dito, sa base natin, 1.2 million, I think 60 to. Hindi, 50. But 50? Kung 50 to, that's 600,000 to. Di, ilang percent to? Baka mas mababa sa 50%. Mas mababa sa 50%. Kasi pag 50%, 600,000 kalahati. Edi mas mababa sa 50%. So, ito yung base natin 1.2, tapos bumaba yung sales natin na mas mababa sa 50%. Pero sa 2020, bumawi tayo. Tumaas ng 17% dito sa 50% na mali compute. Sa ito. Dito naman sa cost of goods sold, 600,000, bumaba ng 50%. So, 300,000. Pero tumaas ng 23% dito sa 2020. Tumaas. Bali, ang flow niya, base, down, up. Ganon. Bali, dito sa operating expense, bali, 100%, 25% loss. Bumaba. Maganda yung bumaba kasi expense siya. Tapos, dito,
tumaas yung percentage niya. Kasi mas mataas yung sales nito. Kaya I think na madaming nagamit na expense dito. Sa profit naman, base natin ng 120,000, bumaba ng 33%. Tapos, bulusok ng 132%. Mas mataas na siya kaysa dito sa base natin ng 2018. Ito yung taon na bumaba tayo. Tapos ito yung nag-boom na taon. 2020. 2019 yung medyo, tapos 2020 gumanda yung performance niya. Bali sa pagkakainan kaya. Okay. Ito naman tayo sa ratio. Mga ratio. Sa ratio natin. Sorry. Bali sa ratio natin, ito yung tatlong bukod-bukod na ratio. Una, liquidity, measure yung mga current na liabilities natin tulad ng accounts receivable, accounts payable kasi current 'yun. Sa solvency ratios, pagbabayad din ng liabilities pero long term naman pati current. Pinagsama na yung current tsaka mga long term na liability. Tapos sa huli, ito yung madalas na pinupuntahan, tinitingnan ng mga investor. Tinitingnan nila yung ability to generate investment return. Ito yung mga formula na madalas tingnan sa pag-analysis. Una, current ratio. Dito sa current ratio, current asset divide current liability. Ito yung ability na pagbayad ng current na liabilities. The higher the current ratio, the better. Kasi, kunyari, 1:1. Pag mas mataas doon yung ratio natin, sabihin, malaki yung kakayahan natin na magbayad ng current asset, current liability. Next is quick ratio or acid ratio. Bali, nandito yung the more the rigid test of company's ability to pay current obligation. Bali, current obligation din, pero hindi kasama yung inventory ata kasi cash lang eh. Cash plus short-term investment plus net current receivables. Yung net current receivables ata yung less na yung bad debts. Current receivable. Tapos divide sa liability. Mas maganda to kaysa sa current ratio kasi ito na yung parang available na yung cash dito. Madaling i-liquid yung asset. Pinakamabilis na liquid na asset. Sa debt ratio, ito yung nasa solvency ata to. Debt ratio. Determine how much total assets are provided via debt. The lower the debt ratio, the better. Bali, total liabilities divide total asset. Kung mas mataas yung liability mo, kawawa. Kasi mga utang yun eh. Mas maganda, mas mataas yung total asset. Siyempre, dami tayong
pagmamay-ari kaysa utang. Ito naman sa account receivable turnover, dito naman yung kung gaano kabilis ang pagkolekta ng mga account receivable. Ito yung computed into days. Days ba to? Ay, ito pala yung days. Ito yung sa turnover muna. The higher the turnover, the better. Pag-compute nito, net credit sales, mga on-account sales, divide average accounts receivable. Bali, na-average natin yung account receivable. Ina-add from previous to present, then divide. Ito. Add, beginning and end. Divide 2. Or kung 3 man yun, divide 3. Ay, ewan. Sige. Sa age of accounts receivable, dito naman mini-measure natin ang days kung kailan kabilis magbayad ang mga umutang sa'yo. Maganda to pag mabilis magbayad. Siyempre, hirap habulin ng mga umuutang, di ba? Kaya maganda yung may kasulatan na notes. Ganun. Bali, ay kasa mga current lang. Kasi account receivable current yun. Kaya average account receivable divide net credit sales divide kung ilang araw. Minsan 365, minsan 364. Or alternative natin yung ito, AR turnover kung meron ng available na account receivable turnover. Isang taon, divide kung ilang turnover natin kung given. Ito. Inventory turnover indicates how quickly an inventory is sold. Ganda to kung inventory natin mabilis mabenta. Siyempre, mas mabilis mabenta, mas mabilis kumita. So, maganda 'yan. The higher the inventory turnover, the better. Cost of goods. Kung sobrang bilis nung pagbenta niya, edi magdadagdag tayo ng supplies para lalong kumita. Di ba? Kaya maganda to. Inventory turnover. Where time formula natin, cost of goods sold divide average inventory. Ganun din, ending plus beginning divide 2. Same explanation na din dun sa account receivable turnover. Bali, ang challenge dito is yung mas mahaba itong daming formula. Pero guide yan, para sa susunod na assessment. Maganda yan. Dati kinabisado ko ito nung grade 12. Ngayon, medyo nakalimutan na. Pero bumabalik naman. Mas lalong naintindihan ko nga. Bali, dito na tayo sa gross profit. Saan nata tayong profitable percentage? Dali, una, gross profit ratio. Formula, gross profit divide net sales. Gross profit net sales. Mas maganda, malaki yung part ng gross profit kaysa sa mga cost of goods sold. Diba? Kasi mas maganda yung malaki yung gross profit
sabihin, mataas yung kita. Times interest earned ratio. Formula. Operating profit divide interest expense. The higher the interest coverage ratio, the safer is for creditors. Creditors, nagpapautang, ability to meet its debt obligation. Sabihin, nagbabayad sila ng tama ng kanilang obligation based on current income. Next is return on sales or profit margin. Formula. Operating profit divide operating profit divide net sales. Kasi 'di ba yung operating profit less na yun sa mga operating expense. Bali mas maganda, malaking part to operating profit natin. Makikita yung revenues. The higher the percentage, the better. Ito yung ROA na explain natin dati dun sa company. Return on investment. Kung kailan kadalas mag-return ng investment. Indicates how well asset have been employed by management in earning profit. The higher the return, the efficient the company using asset generating profits. Profit plus interest expense net of tax divide average total asset. Siguro ito yung magiging challenge sa akin kasi medyo mahirap i-explain eh. Kaya sa susunod na video, i-aaralan ko muna ito bago mag-practice. Next is return on equity. Return on equity. Profit minus preference dividends, yung mga dividends natin na preferred, divide average ordinary equity. Ito na yung sa company dati na mga ratio. Bali, the higher the percentage, the more efficient company generating equity financing. Madalas na maganda yung bigayan. Earning per share. Ito, maganda to. Kasi kada earning, magkano yung earning mo kada share. Kunyari, kada isang share may 10 pesos ka na dividend. Maganda yan. Pag mas mataas, kunyari 100,000 yung kada share. Maganda. Aking kita. Yeah. So, ayun lang. Bali sa fourth video natin, ang gagawin ko is ito. Ito aking gagawin. Ito yung aking i-analysis sa fourth. Wala pa akong gawa, kaya 2 birds in 1 shot ako. Gawin ko muna itong analysis. Tapos, video after. And, ayun. Hanggang dito na muna. So, goodbye.